an advice I received from a fellow HR who is a global HR leader. Never accept the counter offer because if it wasn't good then, what will make it good now? Hey guys, what's up? Welcome to another video. And for today's episode, this is a unique one for all of us. Kasi magbabasa tayo ng mga Reddit posts. Wow. We're gonna read posts from Reddit about careers here in the Philippines. So, babasahin namin yung mga reklamo ninyo. Tapos, we will do our absolute best para makapagbigay ng advice. Sounds good. Sounds good, guys. Sounds Good, good. excited ako. Alright. So, First, without further ado, simulan na natin. okay. Paano pumili? Night or day? Growth or salary? No, I'm channeling my inner Charo. Ano? Paano pumili? Night or day? Growth or salary? Alright, so let's read it. Hi! So currently, I have a job and it's US based. I started just last year with them. I decided that I need to have another job besides this one. So I started looking and finally got one. But they're in different shifts. One is night shift and the other one is day shift with shifting schedules. So, I also plan na pagsabayin muna sila for 2 months and I will let go siguro yung night shift. I am the one-half breadwinner of the family. So, I need to choose wisely talaga. So, may 2 jobs, no? Yung employer 1 niya, yung current employer niya, it's US-based. It's 40,000 for 5 hours plus $5 in every 100% CSAT a day. Walang benefits. Permanent work from home. They have no legal entity here. Manipulative Pinoy boss. Okay naman sa akin mga supervisors and they're very helpful. But syempre, I feel like they're being passive-aggressive na. And limited opportunities for career and nakaka-drain mga kausap. Isama mo pa yung boss ko. Employer number 2. So yun yung employer number 1. Now, it's US-based, medyo toxic work environment. But for employer 2, multinational company, and I'm based in China for the Asian branch. So papalipatin siya siguro. 35,000 plus 5,000 allowance. Not yet sure about the benefits. A trip to China for 2 weeks because of onboarding. All expenses paid. I'm their first ever Philippine hire, so I see a lot of opportunities after my manager discussed. Permanent work from home since they have no legal entity. I think I will learn a lot from here since I also need to work on my communication skills and I'm also really planning to learn Mandarin. Anong masasabi natin dyan? Paano raw pumili? Ako tingin ko nakapili na siya. Oh, yun yung sabi ko, diba? nakapili ka eh. Parang nakapili naman na siya eh. So parang yung the way na sinabi niya palang parang ito, negative. Tapos parang ito, kahit na mas mataas yung salary, di ba? Permanent work from home. Ito parang, Actually, positive, pag ako positive. tinanong, yung sa scheme na yan, panalo yung una eh. Talaga. Sa akin panalo yung una eh. Oh. Pero mamaya na yung breakdown kung paano sa pipili. All one. Ikaw, Trixie. Sige, una. Oy! Una. Work from home. Oo, mas mataas yung sahod. Malalaman ba natin kung ano yung pinili niya sa dulo? May ganun ba? Hindi, wala. Hindi kasi ganito. Ano to? Guess the job? Get the decision. Guess the result. Meron na ba tayong justification dito? Kasi Ikaw, ano sagot mo? May... Hindi, Sige, ano pili? Choice mo pag ikaw. One. I choose one. Yeah, exactly. Kasi malaki sahod mo, may additional chance ka kumita, di ba? Yeah. Tapos work from home, night shift. Bakit yun yung naisip ko? Kasi nilalagay ko yung sarili ko doon. Ang gagawin ko, maghanap ako ng extra. The morning, the usual time. Yeah. Una kong tanong, scam ba yung pangalawa? Bakit? Why? Bakit? Why? No legal entity. So, pero, muna siya. hindi, I mean, ano lang tayo, let's scrutinize our choices a little bit more. Wow, Let's yeah. experiment. Ikaw yung first Filipino i-hire, 'di ba? Anong kasiguraduhan na it's all butterflies and ano din, the butterflies and rainbows Yeah. when choosing option 2. Because but you can pioneer naman. But Madaming, the safer option, correct? Madaming unknowns na. Oo. Anong trip mong gawin yan? Gusto mo na kumita ng pera? O looking forward ka sa career mo? No regrets. Yun lang. No regrets. No regrets. Todo mo lang. Kasi, kung kailangan mo ng pera, alam mo yung sagot. Gusto mo ng opportunity, parang na-excite ka na sa pangalawa Oo, eh. na-excite E di alam mo na rin, di ba? So, paano pumili? Ako,
wala akong saktong basis, wala akong saktong formula, wala. Ano yung kailangan ko ngayon? Power of now. Yun. Power of now. Yeah. Diba? We don't need to look 5 years ahead Yeah. for these immediate decisions. Oo. So, just to be clear, yung employer number 2, it's a day shift. Regardless. Tapos, night shift yung employer 1. Mas may growth dun sa option 2. Kasi pagbaliktarin mo ng shift yan, dun siya sa night shift yung isa, day shift yung isa. Pero ang kailangan ko is, ang gusto ko is growth. Pipiliin ko pa rin number 2 kahit night shift. Doesn't matter. For me, For me. Kung ako sa kanya, baka nalilimited siya sa kung ano yung nandyan na option 1 and 2. Baka parang, in terms of parang setup, feeling niya, ito na yung dalawang the best eh. Kung ako sa kanya, kung hindi naman siya nagmamadali, kung kaya niya pang mag-extend ng 1 month dun sa, tawag dito, dun sa current na kahit toxic or Baka kaya makahanap pa siya ng isa. Kasi yung pagdating doon, pipiliin mo yung boss, hindi mo pwede piliin yung boss mo. Wala, Kahit hindi yun papasok. Hindi yun papasok. Palagi may toxic na something. Wala. Sabi, ako, yun yung sagot ko. Pili ka kung anong kailangan mo ngayon. Sabihin niya, kailangan ko pareho eh. Nakatulong ba ito? Kasi sabi. Next. Ganda. Well, I hope may nakuha ka doon. I hope may nakuha kayo doon, guys. Mas dilemma. Hinighlight ko na eh. Walang formula, pare. Walang formula. Pero kung magkakaroon ng formula, hindi pa tapos. Sige, try natin. Try Kung mo. magkakaroon ng formula, sagot mo 1. Sagot ko 1? Oo. Hindi ako. Ano? Hanap ka ba ng pangatlo? Pangatlo. Sagot mo option 3 pag may formula. Ako may po. Like parang, feeling ko, dalawa lang yan eh. Hindi pa to yung best bet. Oo, baka hindi pa Ikaw, yun eh. pag may formula, 1. Formula, 1. Hindi, tama. Don't settle. You can get the best of both worlds. Oo. Tsaka tama eh. Parang it's on a needs basis. Yeah. Kung ano ba yung pangangailangan mo. We're off to a good start. Next post. So, sabi niya, I resigned. Pero naakit ako sa counter offer kaya nagstay ako. Ngayon, magre-resign na ako ulit. Alright, so the whole story, sinubukan ko mag-resign pero naakit ako sa counter offer. I even had to decline a job offer from another company. A job title I wanted for years with better pay and benefits. Sayang, but I was hopeful with my current company. Now it's been 6 months since the counter offer conversation. Pero hindi pa rin natutupad yung mga napag-usapan. Yari tayo dyan. I wanted to resign again. Feeling ko, na-scam ako eh. Hindi ako nagpa-follow up dahil ayaw kong magbukang desperado para sa counter offer na yun. Para lang makapagtrabaho. But at the same time, iniisip ko na ayaw ko na nga magtrabaho sana sa kanila, pero bakit hindi pa nila binibigay yung mga napag-usapan para sana bukal sa loob ko ang pagtatrabaho. So ayan, last night, I met my former boss at an event. Usual kamustahan at first, but eventually in-invite niya ako to come back sa previous company na ito na inalisan ko because of a toxic colleague. In-offeran niya ako ng higher position, salary, perks, and other bonuses. Sabi niya, pag-isipan ko raw na mabuti. And at this point, decided na ako to say yes to the offer dun sa bago. But how can I resign again sa current company ko? Kaka-accept niya nga lang ng counter offer. Mag-submit ng resignation letter? But how can I establish na irrevocable na ang decision ko? What if kinabukasan after I submitted the letter, biglang ready na ang counter offer document na hinihintay kong mapirmahan for 6 months? Ayan, so ayun. Gusto kong marinig muna Oh, sa HR. Ako rin eh. Sa HR. Doon ako. Yun din Doon sabi ako sa ko, HR. sige ka, pwede pa. Tsaka pag-usapan natin yung parang legal Himayin natin ng konti. aspect nitong... Daanan natin ng konti. Masasagi yan. Pwede ba yun, Jexie? An advice I received from a fellow HR who is a global HR leader. Never accept the counter offer because if it wasn't good then, what will make it good now? Oh my God. The counter offer. Is it worth all that you went through? There's a reason why you wanted to resign to begin with. Oh my God. And like, Natamaan ako. and parang, nabibili ba talaga yung oras mo? Pero I think that's the number one. Obviously, again, iba-iba nga yung
balik tayo sa background, context ng iba't ibang tao. Sige, yun lang naman yung hinahanap mo. Sige, I can live with this toxic environment, pero bayaran mo ko for it. Kung game ka naman. Compensate me. I just need this amount. Kaya ko yung trabaho, wala akong problema. Pero follow through. But the fact that they haven't followed through in 6 months, what makes it credible that they will follow through again? Pero hindi rin natin alam kasi yung terms ng counter offer. Pero hindi pa rin din binibigay eh. Yun yung tanong. Pero hindi rin natin alam yung terms ng counter offer. Pero hindi, alisin na natin yun. Ibigay natin sa kanya kung ano binigay niyang konteksto. Correct. Ibigay natin In-assume niya na makukuha ko na agad kasi hindi ako nag-resign eh. So, dapat nasa na. So, ngayon na offer ulit yung bagong company, I say, and it's your dream company, what's holding you back? Hindi tayo martyr. I think that's also a Filipino culture. Unique to a Filipino culture is that, may iwan ko yung trabaho ko. May sacrifice. Sinong sasalo nung mahihirapan sila. Pero, sabi ba nung company, mahihirapan din ba tayo? Parang we are a number at the end of the day within a company. So, we are replaceable always. Expendable. Yun nga. Hindi pala, disposable. Discardable, ganun. Pwede naman yun. Ako, for example, nasa sitwasyon niya, nag-resign ako. Sabihin, ito yung counter offer. Sige, until 31 naman ako eh. So, meron pa kayong 7 days, for example, o 15 days para malatag sa akin na pirmahan ko yung contract. Pag hindi last day ko. I-revoke ko, kumbaga, i-revoke ko yung resignation ko. Ilapag mo sa akin, kaliwaan tayo. Pero again, sa perspective ng HR, sinasabi nila na wag na magano. Pero tama rin yun na baka kaya rin siya na nag-decide ng gano'n. Kasi parang, okay naman ako dito eh. Yung na-counteran pa ako. So, okay ako magstay. So, sige, bibigay ko sa yan. Lalo na yung reason mo for leaving is yung pay. Tapos na-counteran ka na mas mataas na pay. Oo. Okay Wala. Yun lang naman pala issue eh. Alisin mo na yung mga sinasabi nila na, lipat ka pa rin, kaya pala nila ibigay sa simula. Correct. Hindi. Okay na nga. Negosyo yun eh. Okay Siyempre, na. magtitipid yun. Siyempre, Diba? Ngayon, kailangan kanila mag-counter sila. Siyempre. Negosyo yun, hindi yun. Hindi to kawang gawa pare, hindi to kawang gawa. So, maging practical ka. Tingin ko, hindi yun yung concern lang sa nag-counter eh. Yes, na-counter offeran ka na ba? May gawa. May nanonood dito. May nanonood. Tingin ko hindi yung sa counter offer yung concern eh. Ang mas concern doon. It's the fact na hindi binigay yung Hindi promise. binigay. Tumingin ka sa camera pag sinasabi mo yun. Hindi binigay, di ba? So, tama si Trixie doon eh. Hindi na nga binigay eh. Bakit ayaw mo mag-follow up? Rights mo yun, pinakakuhan ka eh. Ngayon, pag nag-follow up ka at hindi binigay sa'yo sa takdang oras pa rin na mapag-uusapan nyo, and nasa sa'yo na yan. Ano pang kailangan mo marinig para umalis ka dyan? Yeah. Di ba? Yan lang yun eh. Okay. Mukhang straightforward tong na to. Very straightforward. Sige, next. Sana may natulong kami. Nagwawala na ako eh. Apektado si Harry. Oo, nararamdaman ko eh. Okay. Sige, next. Last one, no? Last one. So, I waited 5 months for this job. But after my first month, I'm considering quitting. Should I resign? Okay, story. I work as a medtech in a government hospital. Nasa training period pa lang ako, kaya AM pa ang duty namin. AM. Okay. During my first few weeks, nagkasakit na agad ako. Hindi ako nilalagnat, kaya nakakapag-duty pa rin ako. Pero pagod na ako. May asthma kasi ako. Tapos mga around 3rd week ko sa trabaho, nagsimula na yung ubo ko. Hanggang ngayon, ang lala pa rin. Hindi ako gumagaling. Most probably, nakuha ko to sa ward. Sobrang tagal ko hinintay tong opportunity na to. As in, pagkapasa ko ng board exam noong August 2023. So, bata pa to. Fresh grad. Agad-agad sinend ko na yung application ko. Not just me, but also my family and friends nakaabang kung kailan ang starting date ko. Gusto ko pa magtrabaho, pero hindi makasabay yung lakas ng katawan ko. Actually,
SO ko yung nagpa-persuade sa akin na maghanap na lang ng ibang work. So yung SO niya raw, nagpa-persuade sa kanya na maghanap na lang ng ibang work. Okay. Initially, gusto ko naman talaga mag-corpo job. Pero nung nakapasa ako ng boards, ito subukan na mag-work sa profession ko. Okay naman pala sila sa akin. Masaya naman pala. Pero unfortunately, hindi kinakaya ng katawan ko. Sabi ni SO, ni Special Other, kung gumaling man ako sa sakit ko ngayon, exposed pa rin ako, tapos pag mag-shifting sked na kami, lalo ako hihina kasi puyat na. I feel so hopeless, disappointed sa sarili ko. I'm already 25, and akala ko ito na yung pang long-term na career ko. Job hopper ako kasi medyo walang direction yung life ko dati. Pang 5th job ko na ito at 6 months lang yung pinakamatagal ko trabaho. I don't know what to do. Alright, medyo mabigat yung last post natin, no. Like it's a real problem na ang hirap pag-isipan, hindi katulad nung first two na parang okay, since ito yung situation mo, then ito yung piliin mo. But ito kasi parang may prior experience na siya to doing job hops. Tapos 25 na siya. But also it's like we can't judge, right? Yeah, whatever circumstance she was in or he was in or they were in, it's what needed to be done at that time. Yeah. Mali mo super valid. Abusado yung job 1, 2, 3, 4, di ba? Hindi, alisin na natin. Yung ngayon, yung sa trabaho niya ngayon, dream job niya, nagantay siya ng 5 months. Yun yung highlight, di ba? Yep. Tapos 1 nag-board month pa siya. lang. 1 month pa lang. Alam mo, ganun talaga minsan eh. Hindi mo masusubukan yung pag wala ka sa actual. Kasi kahit operan ka ng magandang company, may title, magandang sahod, tapos very promising, antayin mo. 'Di ba? Pagdating mo doon mo masusubukan talaga. Ano yung kapalit nung in-offer sa'yo? Ito sobrang delix lang kasi yung health issue nga. Ah. Kung inisip ko kung toxicity lang, like parang baka magawa ng paraan, di ba? Naman. Like kausap dito, kausap dyan. Pero ito kasi parang health issue. But it was also her dream, meaning she knew the risks coming into it. Should have. No, I mean like I don't in know. the medical field. Medyo may ganun din ako. In the May medical context naman field, siya. right? In the medical field. So, I think also another thing, parang I guess 2 things is like, una-una, remove all the pressure of the others, right? Yeah. Like, Ganda. kasi pumasa ako, Yeah, so galing na. inaabangan nung pamilya ko. Galing nung Nagaling Passer natin. yan eh. Sabihin Galing. passer yan. Tapos naging ganito. Diba? May ganun minsan eh. Oo. Para remove all that pressure first. So, sige, isolate yourself. Ano ba yung, isolate your thoughts. Sige. Pag ako lang, wala yung... Isolate yourself. No. You need community over here. Pero, if ako lang, kung ako lang yung masusunod, sige. Ano ba? Dream ko ba talaga to? Number 1. But number 2, ano ba yung difference ng resilience sa burnt out or resilience sa hindi ko na kaya? Diba? Parang, Trixie dropping bombs. a little bit. So, diba? Or sa martyr. Ayaw naman natin maging martyr din. So, resilient ba ako enough to pursue this dream? Knowing the risks and knowing what I've encountered in the last 5 months. Is it enough time for me to decipher whether or not I've given this dream all I've got and all the things that I hoped for until I say, okay, I guess it's time to move on. Yeah. Ako, inisip ko, kung kaya mo pa ng 1 month, kung talagang nahihirapan ka sa health, kanyan. Kung kaya mo pang ibigay ito, push mo lang for 1 month, pero, maghanap ka na rin ng another job. Nagpavalidate ka na rin. Ano? Oo, nagparang talaga ba, wala ba akong makikita ngayon? Wala ba akong maano ba talaga ako? Pero kung baka may makita ka naman, at least kahit paano na wala yung pressure. And alam mo lang na, 1 month lang. Sige, 1 month, push pa ako 1 month. Kasi malay mo, after nung 1 month, Another month. May na-break ang wall eh. May na-break ang wall. Bumalik ka sa upo mo dahil na-immune ka na. Totoo, legit. Sanay na yung katawan na, wala na yan. No? Baka kaya mo pa 1 month. Ako, give it 1 more month. Total naman, 1 month ka pa lang eh. Baka naman mag-adjust ka pa. Pahinga ka muna. Sobrang tama yun eh. Yung Galing sinabi, isolate mo yung mga ng tao. Kasi hindi ko inaano yung komentaryo ng SO mo. Pero natural yun na maging gano'n siya sa'yo dahil nagmamalasakit siya. Yeah. Ngayon, may chance ka talagang maapektuhan doon. So sinasabi niya, dahil mahal mo yan eh, normal yon. Pero ito yung kinakatakot ko lang na parte. Nag-job hop ka eh. Ano yung nasubukan mo? Baka doon ka rin pupunta. Bumalik ka din, Mag-job hop ka lang. Oo, diba? wala din. Tapos Ulit ka lang din. Yung siguro ako,
kasi nasabi ko, di ba, walang formula yung mga napag-usapan natin kanina. Baka dito, lagyan natin ng konting technical. May sakit ka, nagpa-check ka ba? How serious it is, di ba? So tingin mo ba na Sa ospital ka na din eh. hindi, totoo. Might as well, O, diba? wala kang lagnat. Kasi yung pagod, ang pagbabasihan natin, ano yan eh? Hindi Minsan ko mental. alam mo yun, hindi, again, kumbaga, nire-respeto ko yung pagod nyo, hindi ko dinidiskwento kung ano mang effort nyo, wala. Pero kung pagod ang basihan mo, baka kailangan mo pang konting i-validate yun, di ba? Pagod ba to na papunta na ako sa borderline ng sakit o dahil talagang nakakapagod yung ginagawa namin, di ba? Or parang iniisip ko kasi na ayaw ko naman pala to, kaya parang extra napupush ka ngayon. Dinadrag mo yung sarili mo, o napipilitan ka lang. Kasi, example, nung sa Dragon Boat namin, sa simula, first 2 weeks, ang sakit, nakangalay. 3 weeks, hanggang dumadating, pumupunta na kami araw-araw, alam namin masakit, pero alam na rin namin na naging okay kami. Alam namin paano i-recover sarili namin pag medyo So baka kailangan hindi sports. So, yun yung advice ko. Patingin mo Chong, kasi kung valid naman yung pakiramdam mo at talagang alam mo yun, doon lang din mapupunta yung sahod mo, wag na lang. Diba? Sakit lang din ah. Wag na lang. Correct. Wag na lang. Practical. Diba? And also, pag nangyari yun, don't be afraid to say na hindi na ito yung dream ko eh. Iba na yung dream ko. Acceptance. Na it's hard at the beginning kasi pinagtrabuhan mo nga eh. So parang you were looking forward to it. Ako naman, doon sa sinabi parang give up na yung dream. Ako naman, feeling ko, palagi may ibang avenues to pursue it pa eh. Yung example ko is hindi buong pangarap niya, kumbaga specific yung na. gantong trabaho. Kasi dream job niya to eh. Baka magawa mo pa sa iba. Baka pag umalis ka dyan, may ibang clinic hospital or clinic na same ganito, pero example, may nurse akong tropa, ayaw niya na sa hospital. Meron siya sa mga cosmetic clinics. So sabi niya dito kasi hindi ako yung pagsara ng clinic, uwi na kami, wala naman din man 24/7. Kung shifting man, okay lang, kaya manageable. Tapos hindi yung dying, ganun. Siyempre, di ba? So, baka makonsider mo yan. Try to explore. There's other ways. Ano sa tingin mo? Ikaw, anong tingin mo? For me, wala, kailangan talaga. Pero, wag naman yung agad-agad. Baka pwede ipahinga. Kasi sinabi mo kanina na parang mahirap para sa atin. Pero yung mga gumagawa nun, pag inaraw-araw mo, Nasanay na. basic na lang diba? Baka ganon. Try to seek advice, tama yon sa mga seniors mo dyan. Sir, baka nung first... Get easier. Baka nung first few months nyo, nilalagdag din kayo. Diba? Yun nga, tanong ka sa mga tropa mo dyan. Mag-a-advise naman yan. Give it one more week. And then give it another week. A week or and give it month. another week. And give it another week. Very last post, no? Sabi niya kasi, bago lang, 23 hours ago. Dang. Sabi niya, worth it ba magtrabaho sa mga BPO companies? Okay. Story. Si Mark, sayang. Okay. Hello, fresh grad here, 23 years old. Multimedia Arts and degree, nag-aral ng Japanese. Self-study for 3 years, my N3 certificate. Hi. Just wondering lang, if worth it ba pasukin ng BPO companies kasi nakikita ko sa mga postings na ang laki ng mga offers nila, lalo na sa mga bilinguals. Pag kino-compare ko kasi ang tinapos kong degree, ang baba ng bigay and very strict pa sa mga deadlines sa mga art companies. Kaya nag-wonder ako na worth it ba pasukin ng BPO dahil sa salary. Though nag-hesitate din ako kasi parang if ever napapasukin ko ang BPO, hindi ko muna magagamit ang degree ko, which is parang nakaka-guilty, kaya medyo hesitant din ako. So, okay lang bang ipagpalit for a while yung inaral na degree to work in a BPO company? Thank you. And alam ko, kaya ako sinama kasi alam ko makaka-relate. Very quick response. Quick response. Quick response, worth it Ako ba? na lang para tapos na ako. Quick response, Eto, worth it yun. Kasi, kung nangihinayang ka sa degree mo, dahil lang dun na pupunta yung nasasabi ko na kaperasong papel lang yan. Dahil lang dun. Kasi, ang degree is hindi yan dahil gamitin ko na lang kasi natapos ko. Hindi. Gamitin mo dahil kasama siya sa arsenal mo, yung sinasabi ko nung kanina. Diba? Hindi siya dahil wala na akong choice, ito natapos ko. Sayang naman, pinag-aralan ko 4 years. Hindi. Kaya siya nagiging nawawalan ng worth kung ganyan lang yung tingin mo sa degree mo. Diba? So, kung ako tatanungin mo, alisin ko yung mga binanggit mo, worth it ba? Worth it yun. Kasi yung sahod, nakita mo, kaya ka bigyan ng dissenting sahod.
maraming pwedeng puntahan dyan. Oh, ako naman, kaya nga nag-aral ng Japanese, di ba? Kasi you want to do it. And then ito, makikita mo na, may ano, Pwede mong practice it. pagkakitaan. And then, pwede mong pagkakitaan. Might as well, di ba? And sino naman nagsabi na, after nito, hindi mo na magagamit yung degree mo or yung pinag-aralan mo. Magugulat ka. Pag nandyan ka, parang, shucks, meron palang avenue na I can do it, etc. Don't limit yourself. Gawin on the side. Exactly. Don't limit yourself na parang ano lang yung degree ko. Don't box yourself sa mga pwede mo. Babalik ako dun sa may transferable skills and knowledge for Yes. everything. Pwede yan work from home. Diba? For example, on the side mo. Hindi, yung multimedia, diba? Gets. Kasi yung Apply ka sa amin as intern. yung tropa ko nga, sa fast food dishwasher siya, work from home, inuwi yung hugasan. At dyan po nagtatapos ang ating episode. Pero, above all of that, know your worth. Because you are bilingual. Scout around magkano ang bigayan sa mga ganon. Kasi meron tayong tendency na, alam ko na ito ng bigay, magsisettle ako, pero hindi mo alam na mas malaki pala yung iba. So, know your worth muna bago ka mag-sign ng any contract. Isa-isahin mo muna lahat ng offer bago ka mag- Kung may capacity ka, kung makapag-intay ka. Tsaka tama No? Bilingual, kasi iba dami yung- mong kaalaman eh. Hi. Tingnan mo muna. Magagamit mo yan on the side. Yun lang. Yun lang. Ariga, thanks. Ariga, thanks! Bye-bye!